Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatang. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Konti na lang, mahal. Kumpleto na tayo sa gamit. Oo nga, mahal. Kaya mas nagsisipag akong magtrabaho eh. Hindi ko sukat akalain na magkakaroon tayo ng sariling bahay. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya natin eh. Ikaw lang tong walang bilib sa sarili mo. Buti na lang talaga nandyan ka. Sa ating dalawa, ikaw talaga yung malakas ang loob. Pakinggan natin ang kwento ni Elisa. Ang buong akala niya ay perpekto na ang buhay niya. May mapagmahal siyang asawa, tahimik na pamumuhay at matatalik na kaibigan. Alamin natin kung paano niya kaharapin ang kanyang mga problema, kung paanong ang pagmamahal na inakala niya ay kasinungalingan lang pala, hanggang saan niya panghahawakan ang tiwalang unti-unti nang sinisira. Bago ko po umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Maingat na isinasalin ni Elisa ang mainit na pagkain sa baonan ng kanyang asawang si Diego. Sinisiguradong maayos itong nakalagay dahil alam niyang gusto nito na kumpleto ang kanyang baon. May kanin, may ulam at may kaunting prutas sa gilid. Napangiti siya sa sarili habang tinatakpan ng lalagyan. Para sa kanya, isang paraan na ito para maipadama niya kung gaano niya kamahal ang asawa. Habang abala siya sa pag-aayos, may mainit na katawan nang lumapit sa kanya. Yumakap ito mula sa likuran niya. Mas lalo siyang napangiti nang maramdaman niya ang paulit-ulit na pagdampi ng labi nito sa leeg niya. Bahagya niyang pinalo ang braso nito, sabay lingon para tignan si Diego. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo, mahal. Wala nang masihigit pa sa'yo bilang asawa. Siyempre naman, nag-iisa lang kaya ako sa mundong to, no? Sige na, kumain na tayo, baka malate ka na naman. Pagalitan ka pa ng boss mo at kung ano pa isipin nun kung bakit ka nahuhuling pumasok. Kung ako lang masusunod, hindi na ako aalis. Mas gusto ko pang manatili dito buong araw kasama ka. Bolero ka talaga. Sige na, umupo ka na at kumain habang mainit pa yan. Habang nakaupo si Diego sa lamesa at tahimik na kumakain, puno ng pagmamahal siyang pinagmasdan ni Elisa. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip kung gaano siya kaswerte sa isang lalaking katulad nito. Maalalahanin, mapagmahal at tila walang ibang iniisip kundi ang kapakanan niya. Wala itong ginagawa para bigyan siya ng problema. Kailanman ay hindi siya nagduda rito. Buong-buo ang tiwala niya sa kanyang asawa. Aalis na ako, mahal. Tumawag ka na lang sa akin kapag may kailangan ka, ha? Oo, sige mahal. Mag-iingat ka. Kinahapunan, dahan-dahang naglalakad si Elisa sa pagitan ng mga pwesto sa palengke. Bitbit ang basket niyang may lamang gulay, pampalasa at ilang piraso ng hinog na mangga na paborito ni Diego. Saktong kukuha siya ng tilapia nang marinig niya ang matinis pero malambing na boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Geraldine, ang kumari niyang laging nakapostura na parang laging may pupuntahang party.
Ang buhok nito ay bagsak na bagsak, hapit na hapit ang damit at ang labi nitong may mapusyaw na lipstick na kangiti ng malapad sa kanya. Maganda si Geraldine pero may kung ano sa pakiramdam ni Elisa na para bang lagi itong may ibang intensyon sa bawat kinikilos. Elisa, naku mare, ang blooming mo ha. Magaling talagang mag-alaga si paring Diego ano? Nako mare, ikaw nga ang mukhang in love eh. Ang ganda-ganda mo ngayon. Saan ba ang lakad mo? Wala naman akong jowa no? Wala pa namang pumapalit sa yumao kong asawa. Sus, ewan ko sa'yo. Pero parang ibang aura mo ngayon. Baka naman may nagpapasaya na sa'yo ng palihim ha? At ayaw mo lang i-share. Che, wala no? Malalaman mo naman siguro sa mga tsismosa rito kung meron man. Ikaw ba, hindi ka ba naiinip sa buhay mo? Lagi kang mag-isa sa bahay nyo. Ano ka ba naman Geraldine? Isa lang ang lalaking mahal ko no? At yun ang asawa ko. Bahagyang lumapit si Geraldine sa kanya at pabulong na nagsalita. Sandali namang kumunot ang noo ni Elisa pero agad niyang isinantabi ang nararamdaman at tumawa na lang. Napailing na lang siya sa kaibigan pero sa loob-loob niya may kung anong bumabagabag sa kanya. Para kasing may laman ng bawat salita ni Geraldine pero hindi na mawari kung ano ba ito. Eh kasi naman, laging nasa trabaho si pare, hindi ka ba nalulungkot? Minsan kasi, pag palaging wala ang asawa, may hinahanap-hanap din ng babae. Grabe ka naman, alam mo namang hindi ako katulad mo. Ilan na bang naging karelasyon mo mula nang mamatay ang asawa mo? Aba, kasalanan ko bang maraming nagkakagusto sa akin? Alam mo naman, may pangangailangan din tayong mga babae. Depende pa rin yan no, basta ako, masaya at kontento na ako sa asawa ko. Ngumiti na lang si Geraldine kay Elisa, pero ang mga mata niya ay hindi na kasing lambing ng ngiti niya. Sandali siyang napatingin sa basket ni Elisa. Ang mga daliri niya ay bahagyang tumapik sa sariling braso. Hindi naman napansin ni Elisa kung paano siya tinitigan ni Geraldine, kung paano tila nag-aapoy ang mga mata nito. Hindi rin niya naramdaman ang matamis pero mapanganib ng ngiting sumilay sa labi nito. Dahil sa tingin ni Elisa, isa lang siyang kaibigang mapagbiro. Pero ang hindi niya alam, matagal na pala siyang pinaglalaruan ng ahas na nagkukubli sa likod ng magandang ngiting iyon. O paano mare, mauna na ako ha, ipaghahanda ko pa kasi ng hapunan yung asawa ko. Siya nga pala, masaya ako para sa'yo. Salamat mare, ingat ka pa uwi. Kinabukasan, habang abala si Elisa sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin, dito siya nakakapag-isip ng maayos, nakakalanghap ng sariwang hangin at nakakalimutan ang pagod sa buhay. Napapawi nito ang paulit-ulit na ritmo ng buhay niya. Pero naputol ang katahimikan niya nang marinig niya ang papalapit na yabag mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Aling Juana, ang matandang kapitbahay nila. Nakatayo ito malapit sa bakod. Parang nag-aalinlangan pa ito kung dapat ba niyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Pinunasan naman ni Elisa ang basang kamay bago ito lumapit sa matanda. Elisa, iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Po? Ano po yun, Aling Juana? Lingid sa kaalaman ni Elisa, sinulyapan muna ni Aling Juana ang paligid. Tila nag-aalala na baka may ibang makarinig. Tsaka ito pabulong na nagsalita. Wala akong intensyong manira, ha? Madalas ko kasing nakikitang pumupunta si Diego sa bahay ni Geraldine. Alam mo bang pumupunta siya roon? Biglang nang lamig ang pakiramdam ni Elisa. Para bang saglit na tumigil ang mundo niya. Hindi na niya marinig ang ingay ng mga dumadaang tricycle, ang tawanan ng mga bata sa kalsada
o kahit ang huni pa ng mga ibon. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri niya habang mahigpit na nakakapit sa bakod. Baka nagkataon lang ho. Siguro may ibang dahilan kung bakit siya nandun. Iha, ito ay paalala lamang ha. Mag-iingat ka. Hindi lahat ng malapit sa'yo totoong kakampi mo. Nanatili lang si Elisa sa kinatatayuan, nakatingin sa matanda habang papalayo ito. Parang may sumikip sa dibdib niya. Bahagya siyang nasaktan sa sinabi ni Aling Juana. Kinagabihan, tahimik na pinagmamasdan ni Elisa ang asawa pagdating nito. Ang maayos nitong polo, ang pamilyar na amoy ng pabango nito, at ang paraan ng pagsuklay niya ng buhok tulad ng lagi nitong ginagawa. Ngumiti ito sa kanya, ang tipikal na ngiti nitong dati ay nagpapakilig sa kanya. Pero ngayong gabi, hindi na niya ito naramdaman. Umupo si Diego sa sala at naghubad ng sapatos. Mahal, anong ulam natin? Gutom na ako. Napakarami talagang trabaho kapag Lunes. May nagsabi sa akin na nakita ka raw sa bahay ni Geraldine. Totoo ba yon? Nakapamewang na tumingin si Elisa sa asawa. Sandali namang natigilan si Diego. Nakita ni Elisa ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Mabilis lang pero sapat para maramdaman niyang may tinatago ito. Kumunot naman ng noo ni Diego, kunwaring naguguluhan sa sinabi ng asawa. Ano? Hindi ah. Baka kamukha ko lang yun. Mahal naman, paano ko mapupunta ron? Alam mo namang nasa trabaho ako buong araw. Hindi inalis ni Elisa ang tingin niya rito. Pero kalmado lang ito gaya ng dati. Pero pakiramdam niya parang hindi na siya sigurado kung maniniwala ba siya sa asawa. Lumapit si Diego sa asawa at hinawakan ng kamay nito. Pero marahang inalis yon ni Elisa. Tila nagulat naman si Diego at may bahid din ito ng pagkainis. Bago pa makapagsalita si Elisa, hinaplos ni Diego ang kanyang pisngi at tinitigan siya ng malambing. Mahal naman, hindi kita kayang lukuhin. Maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Huwag kang naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Oo nga. Siguro naman hindi mo gagawin sa akin yun. Talagang hindi. Pagbali-balik rin man natin ang mundo, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Siraulo na lang siguro ko kapag niloko pa kita. Bumuntong hininga si Elisa at tumango ng dahan-dahan. Ngumiti naman si Diego at hinalikan siya sa noo bago naupo sa hapagkainan. Tahimik na ibinigay ni Elisa ang plato nito. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay niya. Gusto niyang maniwala, gusto niyang tanggalin ng gumugulo sa isip niya. Pero may isang bahagi ron na nagsasabing may mali. Napatunayan niya ngayon na kapag nagsimula na ang pagdududa sa isang relasyon, mahirap na itong alisin. Grabe! Ibang klase talaga tong version mo ng pakbet. Napaparami ako ng kain eh. Nambobola ka na naman. Kumain ka na nga lang. Ilang araw din nang lumipas pero hindi mawala sa isip ni Elisa ang bumabagabag na kutob. Para itong tinik sa dibdib niya. Hindi siya makatulog ng maayos. Hindi niya magawang mag-relax kahit saglit. Kahit abala siya sa paghuhugas ng plato, hindi niya namamalayang matagal na pala siyang nakatulala. Hanggang sa hindi na nga niya kinaya, kailangan na niyang malaman ang totoo. Isang umaga, hinintay ni Elisa na umalis si Diego papunta sa trabaho. Pero sa halip na manatili sa bahay, sinundan niya ito. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang bag. Kinakabahan sa kung anong matutuklasan niya. Dahan-dahan niyang pinasundan sa tricycle ang asawa. Siniguradong hindi siya nito mapapansin. Nang kumaliwa ang sasakyan ni Diego,
Napakunot ang noo niya dahil hindi ito papunta sa opisina. Dumiretso si Diego sa bahay ni Geraldine. Diyos ko, sana naman mali ang iniisip ko. Sana mali ako. Pero sa loob-loob niya, alam na niya ang sagot. Maingat siyang lumapit sa bahay ng kumare. Dumaan siya sa gilid at umupo sa ilalim ng bukas na bintana. Mula sa loob, narinig niya ang mga tawanan na parabang naghaharutan. Diego naman, ang kulit-kulit mo talaga. Nakikiliti ako, ano ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eliza. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob at doon niya nakita ang dalawa. Nakayakap ng mahigpit si Diego kay Geraldine. Hinahalikan ng leeg nito. Nakapikit si Geraldine, nakangiti, parang kontento na sa ginagawa ng lalaking mahal niya. Pero ang lalaking ito ay si Diego na asawa ni Eliza. Galit na galit noon si Eliza, hindi na siya nagdalawang isip pa. Malakas niyang sinipa ang pinto, halos pabalagbag itong tumama sa pader. Diego, walang hiya ka. Sinabi mong pupunta ka sa trabaho, pero iba naman palang tinatrabaho mo. Ang kapal ng mukha mo. Nagulat ang dalawa. Mabilis na napaatras si Geraldine. Hindi pa lubusang naisusuot ng maayos ang blusa. Halatang nagulat ito, pero mas halata ang takot sa mukha ni Diego. Eliza, hindi to yung iniisip mo. Nagkakamali ka. Pero nakita na ni Eliza ang lahat. Hindi na niya kailangang makarinig pa ng paliwanag. Lumapit siya kay Diego at walang pag-aalinlangang sinampal niya ito. Hindi naman nakaiwas si Diego dahil sa gulat. Akala ko ba ako lang? Paano mo ako nagawang lokohin? At kay Geraldine pa talaga? Katulad ka lang din ng iba. Manloloko ka. Nanatiling tahimik si Diego. Nakukonsensya ito ni hindi siya makatingin ng diretso kay Eliza. Pero si Geraldine, iba ang naging reaksyon. Imbis na magmakaawa o mahiya, unti-unti pang lumitaw ang mapaluksong ngiti nito. Eliza, kumalma ka nga lang. Alam mo naman, lalaki lang yung asawa mo. May pangangailangan din yan. Naghahanap lang yan ng makakapagbigay sa kanya, no? Baka naman kasi hindi mo yun na ibibigay. Malanti ka lang talaga. Wala kang pinapatawad. Pati asawa ko, nagawa mo pang patusin. Humarap si Eliza rito at sinampal si Geraldine. Sapat na ang mga narinig niya. Binalingan niya si Diego. Sumulyap rito bago lumabas ng bahay. Hindi na siya nagsalita pa. Umiiyak siyang umuwi ng bahay nila. Ilang linggo ang lumipas pero hindi tumigil si Diego sa panunuyo kay Eliza. Halos araw-araw sinusundan niya si Eliza sa bahay. Laging nakikiusap, niyayakap ang kamay niya, parang desperadong bata na takot maiwan. Eliza, please, patawarin mo na ako, mahal. Siyang lumapit sa akin. Tinukso niya ako. Hindi ko ginusto yun. Maniwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi kita kayang ipagpalit sa kahit sino. Tahimik lang si Eliza. Hindi ipinapakita ang totoo niyang nararamdaman. Kung nagagalit pa ito, nasasaktan o nanghihinayang. Alam niyang dapat niyang paalisin ang asawa at iwan ito. Pero ang puso niya, iba ang nararamdaman. Kahit anong gawin niya, hindi niya to maturuang huwag lumambot sa mga salita ni Diego. Pumikit siya ng mariin, pilit na pinipigilan ng luha. Kung totoong mahal mo ko, bakit mo nagawa sa akin yon? Nadala lang ako, Eliza. Natukso lang. Hindi ko naman siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Hindi sapat na dahilan ng natukso ka lang. Ginusto mo rin yun. Sandali silang natahimik, pero sa kabila ng lahat,
laban sa sariling isip at laban sa lahat ng dapat niyang gawin, pinili ni Eliza ang isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya balang araw. Pinatawad niya ang asawa. Lumipas ang mga buwan, para bang bumalik ang lahat sa dati. Mas malamping na si Diego, mas atensyonado, madalas siyang tumatawag at nagte-text ng I love you. Umuuwi na rin ito ng maaga. Madalis na rin na itong mahuling nakatitig sa kanya. Tila gustong bumawi sa kasalanan. Dahil doon, dahan-dahang bumaba ang pader na itinayo ni Eliza sa pagitan nila. Tumigil na siya sa pagdududa. Hindi na niya kine-question kung saan pumupunta si Diego. Hindi na niya chinecheck ang cellphone nito kapag hindi ito nakatingin. At sa unang pagkakataon, matapos masaktan, naniwala ulit siya sa asawa. Mahal, overtime kami ngayon. Medyo malilate ako ng uwi. Marami kasing humabol na kliyente. Pero dyan pa rin ako kakain. Mauna ka na lang kapag nagutom ka na. I love you. Akala ni Eliza ay ayos na ang lahat hanggang isang hapon matapos basahin ng text ng asawa. Muling gumuho ang mundo niya. Sa mataong palengke, tahimik na pumipili ng sariwang gulay si Eliza para sa lulutuin niyang hapunan. Nakalimutan na niya ang sakit ng nakaraan, pero may narinig siyang tawa. Nanlamig ang buong katawan niya nang mapagtanto kung sino iyon. Dahan-dahan siyang lumingon, nangangambang tama ang hinala niya. Nakita niyang magkasama si Diego at Geraldine. Hindi. Ang sabi niya sa akin tapos na sila. Hindi na sila nagkikita. Pero ano to? Dito pa talaga? Magkadikit ang mga ito habang naglalakad. Parang sanay na sila sa ganitong eksena. Paulit-ulit silang nagtatawanan, tila ba may sariling mundo. Bahagya pang itinulak ni Geraldine si Diego sa balikat, tsaka ito pabirong tumawa. Si Diego naman, walang pag-aalinlangan na hinila ito pabalik, hawak ang bewang ni Geraldine. Hindi niya napansin na nabitawan na pala ni Eliza ang basket niya. Hindi na niya naririnig ang ingay ng palengke. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang sakit na doble ang balik sa kanya. Dahil ang lalaking nagmakaawa sa kanya noon at ang lalaking nangako na hindi na uulitin ng pagkakamali ay nasa harapan niya ngayon. Para siyang binuhusan ng yelo sa buong katawan. Hindi na to basta pagkakamali lang. Desisyon na to ni Diego. At pinili niya ang babaeng yun. Ngayon, oras na para naman akong gumawa ng desisyon. Alam ni Eliza kung ano ang kailangan niyang gawin. Ilang gabi siyang hindi nakatulog, nakatulala lang sa kisame habang paulit-ulit niyang naiisip ang nakita niya. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagawang pagtaksilan ni Diego ng ganun kadali. Pinatawad niya ito noon. Naniwala siyang nagkamali lang ito, pero hindi siya ganun katanga. Ngayon, siya naman ang kikilos. Pinili mo akong saktan. Pinatawad kita, pero hindi ka nagbago. Ginawa mo akong tanga, Diego. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat. Kinabukasan, tinahak niya ang masukal na daan papunta sa labas ng bayan kung saan halos wala ng bahay. Ang maliit na kubo sa dulo ng kalsada ay halos natatakpan na ng makakapal na baging. Para bang sinadya itong itago. Isang kandila lang ang nagbibigay liwanag roon. Huminga ng malalim si Eliza bago pumasok. Isang matandang babae ang nakaupo ron. Ang mga daliri nito ay gumuguhit ng kung anong simbolo sa luma nitong mesa. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y halos wala ng itim, tila bulag na. Ngumiti ito, isang ngiti na nagpapakilabot kay Eliza. Isang pulang panulat ang dahan-dahan nitong ibinigay kay Eliza.
Isulat mo ang pangalan niya at ako na ang bahala. Dinampot ni Elisa ang ballpen. Hindi siya nagdalawang isip. Isinulat niya ang pangalan ng babaeng sumira sa buhay niya. Kinuha ito ng matanda. Tinignan ng maigi bago ito dahan-dahang itinapat sa maliit na apoy. Habang unti-unting natutupok ang papel, nagsimula itong bumigkas ng orasyon. Pagkalipas ng ilang saglit, bumaling ang matanda sa isang kahon at inilabas ang isang maliit na pakete ng maputing pulbos. Inabot niya ito kay Elisa. Ihalo mo ito sa pagkain niya. Dadanasin niya ang sakit na gusto mong ibigay sa kanya. Tahimik na tinignan ni Elisa ang pulbos sa kanyang palad. Kinagabihan, maaamoy sa kusina nila ang amoy ng bawang, suka at toyo. Maingat na hinahalo ni Elisa ang adobo sa kawali. Para bang normal lang ang lahat para sa kanya. Pero nang matapos siyang magluto, kumuha siya ng isang maliit na mangkok. Maingat na kumuha ng adobo. Tsaka niya dahan-dahang binuksan ang maliit na pakete. Itinaktak niya ang pulbos sa pagkain. Matapos yon, lumabas siya ng bahay, nagtungo sa bahay ni Geraldine. Agad siyang pinagbuksan nito, nakangiti, para bang wala siyang nagawang kasalanan. Oh, Elisa, bakit? Huwag mo sabihing susugurin mo na naman ako, ha? Wala na akong ginagawa sa'yo. Ah, hindi. Nagluto kasi ako ng adobo, tapos naalala kita. Peace offering ko na lang din sa'yo. Dahil sa nangyari nung mga nakaraan. Alam mo na. Talaga ba? Naku, ang bait mo naman. Favorite ko kaya to. Napakaswerte talaga ni paring Diego sa'yo, no? Mabilis nitong kinuha ang lalagyan at inamoy. Hindi na naghintay pa si Geraldine. Kumuha ito ng malaking piraso ng manok at kinain. Tahimik lang si Elisa. Pinapanood niya lang ito habang tuloy-tuloy na sumusubo. O paano? Sige na Mare, baka pauwi na yung asawa ko eh. Enjoy. Oo, sige Mare. Salamat dito ha. Ang sarap. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Si Geraldine ay bedridden na. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita ng maayos. Ang dating malakas at mapanuksong babae, ngayon ay mahina at hindi na makatayo. Si Elisa naman ay tahimik na humihigop ng kape habang pinagmamasdan ang mga osisero't osiserang nagkukumpulan sa bahay ni Geraldine. Sa unang pagkakataon, gumaan ng pakiramdam niya. Oras na para kay Diego. Naway magustuhan niyang pinili niyang gawin. Pagpasok ni Diego sa bahay, inaasahan niyang madadatnan niya si Elisa sa kusina habang naghahanda ng pagkain. Pero nang gabing yun, wala ito. Walang ingay sa kusina, walang kahit anong senyales ng presensya ng asawa. Napatingin siya sa lamesa. Naroon ang isang piraso ng papel nakaipit sa ilalim ng isang baso. Agad na itong dinampot at binasa ang mga nakasulat. Ito ang pinili mo, Diego. Pagbibigyan kita. Hindi ka nagbago gaya ng sinabi mo. Si Geraldine ang gusto mo, hindi ba? Ngayon, malaya na kayong magsama. Pagod na ako, Diego. Punong-puno na ako sa mga kasinungalingan mo. Nanigas si Diego sa kinatatayuan. Ilang saglit siyang hindi nakagalaw. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat. Umaasang nagkamali lang siya ng pagkaintindi. Pero hindi ganon. Tiningnan niya ang paligid. Pilit na hinahanap ang asawa. Pero wala ito. Tuluyan na siyang iniwan ni Elisa. Humigpit ang hawak niya sa papel. Mabilis niyang dinampot ang susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Wala siyang ibang naisip kundi si Geraldine na baka alam nito kung nasaan si Elisa. Pero
Pagdating niya sa bahay ng babae, isang mas malalang pangyayari ang bumungad sa kanya. Geraldine, nakita mo ba si Elisa? Nagpunta ba siya rito? Masangsang ang amoy sa loob, pinaghalong amoy ng gamot, pawis at panis na pagkain. Madilim ang kwarto, nakababa ang mga kortina. Sa gitna ng kama, nakahandusay si Geraldine. Payat, namumutla at namamawis. Halos hindi na ata ito naliligo ng ilang araw dahil sa ibang amoy nito. Walang nag-aalaga. Ang dating babae na puno ng kumpiyansa at pang-aakit, ngayon ay hindi na makilala. Bahagyang dumilat si Geraldine nang marinig ang yabag ni Diego. Nanginginig ang kamay nito habang inaabot sa lalaki. Diego, tumating ka. Tulungan mo ako. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Napalunok si Diego. Hindi alam kung ano bang mararamdaman. Sinubukan niyang alagaan si Geraldine sa loob ng ilang linggo. Pinakain, pinupunasan ang pawis. Ginawa niya ang lahat para gumaan ng pakiramdam nito. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napalitan ang awa niya ng matinding pagsisisi dahil sa isang pagkakamali na wala sa kanya ang asawa. At ngayon, ang babaeng ipinagpalit niya kay Elisa ay halos wala ng pakinabang. Walang ibang magawa kundi humingi ng tulong. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Geraldine, nakaupo si Diego sa tabi nito. Tahimik na nakatitig. Napabuntong hininga ito bago dahan-dahang tumayo. Kinuha ang isang bag at nag-impake ng ilang gamit. Nang maramdaman ni Geraldine ang paggalaw niya, nagising ito. Diego, saan ka pupunta? Pasensya ka na, Geraldine. Pero hindi ko na kaya. Diego, huwag mo akong iwan. Ayokong mag-isa rito. Bumalik ka, Diego. Bumalik ka. Pero hindi na siya lumingon at dumiretsyong lumabas ng bahay. Marahan pang sinara ni Diego ang pintuan. Lumipas ang ilang buwan matapos iwanan ni Elisa ang lahat. Lumipat siya sa isang maliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya at walang nakakapagpaalala ng dati niyang buhay. Nakahanap siya ng trabaho sa isang patahian. Araw-araw, abala siya sa paggugupit ng tela, pagtatahi ng mga damit at pag-aayos ng mga borda. Ang tunog ng makinang panahi ay parang musika sa kanya na nakakapagpakalma sa kanyang pakiramdam. Elisa, tama na muna yan, iha. Halika na at magmeryenda na muna tayo. Hindi naman nagmamadali ang kliyente mo, hindi ba? Sige ho, Aling Tess. Aayusin ko lang ho ito. Susunod na ho ako. Napatingin si Elisa sa mga kamay niyang sanay nang humawak ng karayom at sinulid. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang paghilom niya. Pero dito sa tahimik na bayang ito, natuto niyang buuin muli ang sarili. Samantala, hindi naging madali ang buhay ni Diego. Matapos siyang iwan ni Elisa, nagkagulo ang lahat sa kanya. Nagpalipat-lipat siya ng trabaho at kahit anong gawin niya, naaalala pa rin niya ang babaeng minahal niya. Kung pwede ko lang itama ang lahat. Kung pwede ko lang sanang balikan ang nakaraan, hindi ko na sana ginawa yun. Samantala, si Geraldine naman ay tuluyan ng bumagsak matapos ang nangyari. Ilang buwan niyang dinanas ang sakit bago gumaling rito. Pero hindi na bumalik sa dati ang dati niyang sigla.
Mahina pa rin ang katawan niya. Sa huli, napilitan siyang bumalik sa probinsya. Ang babaeng dati nabubuhay sa pang-aagaw ng kasiyahan ng iba, ngayon ay mag-isa na lang dahil ang karma ay totoong walang pinapalampas. Naagaw niya si Diego noon, pero sa dulo siya rin ang nawalan ng lahat. Napakahusay mo talaga, Elisa. Ito na ang simula ng pag-angat mo. Salamat din po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa to. Ilang taon na ang lumipas, nakalimutan na ni Elisa ang lahat. Masaya niyang tinatamasa ang tagumpay sa larangan ng pananahi. Umaga noon, habang nakaupo si Elisa sa tabi ng bintana ng maliit niyang patahian, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa lamesa. Muntik na niya itong hindi pansinin dahil ang nasa isip niya ay isa lang itong order mula sa suki. Pero nang mapansin niya ang pangalan ng nagpadala, napahinto siya. Sandali siyang natigilan nang mabasa ang pangalan ni Diego. Wala siyang galit o lungkot na naramdaman. Dahan-dahan niyang binuksan ng mensahe. Elisa, sana ay nasa maayos kang kalagayan. Hindi ko inaasam na patawarin mo ko. Pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mas deserve mo ang mas mabuting lalaki. Dahil naging bulag ako noon para makita ko kung gaano ka kahalaga. Patawarin mo ko. Binasa ni Elisa ng mabuti ang bawat salita. Inulit pa ito ng ilang beses, pero sa dulo napangiti lang siya ng bahagya. Hindi na siya ang babaeng dating lumuluha gabi-gabi, nagtatanong kung saan siya nagkulang. Hindi na siya ang asawa na nakikiusap at umaasa. Natuto na siyang tumayong mag-isa, bumuo ng bagong buhay nang hindi na kailangan tignan ng nakaraan. Dahan-dahan niyang inilapag ang telepono sa mesa, kasabay ng pagbitaw niya sa anumang natitirang sakit sa puso niya. Napatawa si Elisa, tumayo at lumabas ng tindahan. Matagal na niyang pinatawad si Diego, hindi para rito, kundi para sa sarili niyang kapayapaan.